Alamin naman natin ang sitwasyon sa Santo Domingo, Quezon City. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Isang rescue operation ang ginagawa ng 525 Engineer Combat Battalion ng 51st Engineer Brigade ng Philippine Army sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City ngayon. Ayon sa kanilang team captain, mahigit kumulang 20 pamilya na ang nailikas nila sa lugar. Mayroon pa daw halos 100 pamilya ang naiwan sa loob na kailangan pang ilikas. Napakadelikado daw nitong rescue operation na kanilang ginagawa ngayon dahil malakas ang agos ng tubig at marami pa rin ang live wires. Kapag nga daw sila ay mapapadpad sa looban, nakakita pa sila ng mga kumikislap na kuryente doon. Pahirap din, Pia, ang mga nakausling kahoy na bumubuta sa ilang rubber boats na kanilang ginagamit. At sa kasagsagan nga ng malakas na ulan at ongoing na rescue operation kanina, biglang natakpan ang langit ng maitim na ulap mula sa isang sunog doon din mismo sa komunidad na nire-rescue. Tulong-tulong ang mga residente sa paghila ng mga bangka para mas mabilis na mailabas itong mga nakulong sa loob. Kaso lang biglang tumumba, Pia, itong isang bangka, kaya't nalaglag ang mga sakay nito. Nakausap natin itong isang lola na lula nitong bangka at napag-alaman natin na karga-karga pala niya itong apo niya na wala pang isang taong gulang. Pero habang lumulubog daw siya, kwento niya itinataas daw niya itong sanggol. Mayroon daw siyang naramdaman na kumuha dito sa sanggol, pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nakikita ang sanggol. Ilang mga bata din na sakay ng bangka ang pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon. Sa ngayon din, Pia, tuloy-tuloy pa rin itong isinasagawang rescue operation ng Philippine Army. Pia? Isa, yung nabanggit mong bangkang tumaob, ilan ba yung sakay nun? More or less, Pia, 20 katao daw yung sakay nitong bangka at hindi natin nakuha pa yung exact number kung ilan yung hinahanap pa nila na lula ng bangkang iyon. Pero ang meron pa lang tayong information is yung isang sanggol at 3 bata. At sinong nanguna sa paghahanap doon sa bata na inabot ng lola? Yun pa rin grupo ng Philippine Army ang nangunguna dun sa ginagawa nilang paghahanap. Kaya nga medyo nagkakaroon sila ng matinding abirya dito dahil imbis na, of course, ang kanilang ipaprioritize is yung paglilikas nga ng mga tao doon, hindi natin nito inasahan na yung palang bangka na sinasakyan nga ng ilang mga nailigtas, tataob pa. So, linawin ko lang, itong bangkang tumaob ay isang rescue boat? Yes, Pia. Hindi ito yung mga namamasada? Isa tong rescue boat. Alright. At nung nandun ba sila sa boat na yan, rubber boat ba ito? Or talagang bangkang dekahoy na ginawa ng barangay? Kaninong rescue boat ito? Supposedly, Pia, nung unang banda kasi na rescue operation, rubber boats ang kanilang gamit. Kaso lang dahil dun sa mga nakausling kahoy, tinigil muna nila yung paggamit ng rubber boats dahil nabubutas lamang. So, meron din sila ditong mga available na bangkang kahoy at bangka na gawa naman sa hard plastic. So, bangkang kahoy ang alam natin na gamit-gamit nila nung tumaob itong sinasakyan nga nila. Naka-life vest ba yung mga yung mga ni-rescue na residente? Hindi sila naka-life vest. Okay. Kasi actually, before the sunog nga, sinasabihan na ng mga members ng Philippine Army na magsigikas na yung mga residente dito. Kaso lang iba sa kanila, medyo nagmamatigas dahil sinasabi nila na inaasahan naman nila na huhupa rin naman yung baha. Kaso lang nung biglaan nga namang pumutok yung sunog, kumbaga nagkaroon na ng panic. Kaya't madalian na yung isinagawa. Actually, ang isa pa sa mga rason kung bakit tumaob yung bangka, kasi nga tinali nila ng rope itong bangka. So yung mga residente na nandito sa lugar kung saan mababaw lang yung baha, sabay-sabay silang humihila. Sabay sa paghila na out of balance na rin dahil meron daw, ayon din dun sa lola na nakausap natin kanina, tumayo daw yung isang sakay-sakay nitong bangka. Kaya't nung pagtayo niya, sabay-sabay na silang na out of balance. Okay, at isa'y linawin ko ulit saang eksaktong lokasyon yung nangyaring pagtaob na yan? Diyan ba sa mismong Santo Domingo yan? Yes, Tia. Doon sa isa sa mga eskinita dito sa Barangay Santo Domingo. At ang sinasabi mo, ulitin ko lang para malinaw tayo, bago nangyari ang sunog, tama ba? No, during, after. Actually, nangyayari pa rin yung sunog hanggang sa mga oras na ito. Yun ang ating latest information. Tapos habang nangyari yung sunog, kasabay ng paglikas, doon tumaob yung bangka. At gaano kalaki itong sunog na ito sa ngayon? Hindi pa natin nakukuha yung exact number kung ilang mga bahay yung apektado. Pero ang sinabi nila, isang bahay pa lang daw yung pinagmulan. Isang bahay ang pinagmulan nitong sunog. Kaya't inaalam pa natin hanggang sa ngayon kasi nasa loob pa yung Philippine Army team. Inaalam pa natin kung ilan pang mga bahay yung naapektuhan nga or nadamay na dito sa pagkislap ng sunog mula dun sa isang bahay. Pia. Pero sa ngayon, Isay, alam ba natin kung pinatay na lahat ng linya ng kuryente sa lugar na yan?
Ayon sa aking panayam doon sa captain pa rin, kanina siguro mga an hour ago before sila pumasok muli doon sa community, hindi pa daw patay yung mga linya ng kuryente pero nire-request nga daw niya na mapatay na ito kasi napakadelikado nga nitong ginagawa nilang rescue operation. So may kinalaman kaya yon doon sa naganap na sunog? Posible ba dahil hindi pa napatay yung kuryente kaya baka may biglang lumiyab at sumiklab ng apoy? Yes, Tia, malaki ang posibilidad na malaki ang kinalaman nitong mga hindi pa napapatay or nakuryente dito kasi kanina naghihiyawan yung ilang mga residente sabay ng kanilang iyakan, sumisigaw yung iba na dapat kasi pinatay na nila yung mga electric fan, dapat pinatay na nila yung ilang appliances. So mula dun sa hiyawan ng mga residenteng yun, ina-assume natin na kumbaga dito talaga nanggaling na dun sa kuryente. Alright, Isay, susubukan natin kunin ang panig ng Meralco, no, para malaman din natin kung napatay na ba at kung hindi, kung bakit hindi pa napapatay ang mga linya ng kuryente dyan. Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.